Kamusta mga kababayan? Imagine this, isang whistleblower, si June Dondon Patidongan, na dating tauhan ng big time na si Atong Ang, ngayon ay nasa gitna ng political firestorm dahil tinablan niya ang demand ng isang retired general para sa public apology. Ano ba talaga ang nangyari sa kaso ng missing sabungeros? Bakit biglang naging mainit na usapan itong si General Junel Estomo at ang tinuturong Alpha Group, at bakit parang pelikula itong drama sa Philippine politics? Kamusta sa ating mga kababayan dyan sa Quezon City, Davao, Manila, Cebu, at sa mga OFW natin sa Dubai, Riyadh, Toronto, Sydney, at Hong Kong, at Singapore, ha? Ako si hashtag Walk with Lan, at ito ang ating channel kung saan hinahalukay natin ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersyal na balita sa Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue ng missing sabungeros, ang mga akusasyon ni Dondon Patidongan at ang sagot ni retired General Jonel Estomo. Pero bago natin simulan, paalala, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan nyo sa Los Angeles, Jeddah o kahit saan pa man. Layunin natin ang 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo kami kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ito. Ang kaso ng missing sabungeros ay hindi basta-basta kwento ng krimen. Ito ay isang salamin ng mas malalim na problema sa sistema ng hustisya, pulisya at politika sa Pilipinas. Mula 2021 hanggang 2022, 34 na sabungero ang naglaho. At si Dondon Patidongan na dating akusado, ngayon ay whistleblower na nagsasabing alam niya ang katotohanan na ang mga biktima ay pinatay at itinapon sa Taal Lake. At may mga pulis at bigating personalidad daw ang nasa likod nito. Pero ang plot twist, idinawit niya si retired Lieutenant General Junel Estomo bilang miyembro ng tinuturong Alpha Group ng Atong Ang, na konektado kay Atong Ang. At nang humingi si Estomo ng public apology, tinabla ito ni Patidongan. No? So sino ang nagsasabi ng totoo? At bakit mahalaga itong isyong ito para sa atin? Lalo na sa mga kabataan at OFW na gustong-gusto ng transparency sa gobyerno. O kung first time nyo rito, i-click na ang subscribe button at i-on ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong usapan. I-share ito sa mga kaibigan nyo sa New York, Vancouver, o kahit sa Abu Dhabi. At kung may opinion kayo tungkol sa kasong ito, i-comment sa baba. Gusto namin marinig ang inyong saolobin. Let's dive in. Mag-isip ka ng isang eksena mula sa isang crime thriller. Isang lawa sa Batangas, ang Taal Lake na tahimik pero may lihim na itinatago. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, doon daw itinapon ang mga labi ng 34 na sabungero na naglaho mula 2021 hanggang 2022. Pero sino si Patidongan? Siya ang dating head of security ni Charlie Atongang, ang gaming tycoon na kilala sa cockfighting arenas. Si Patidongan mismo ay dating akusado sa kidnapping ng mga sabungero, pero ngayon siya ang whistleblower na nagsasabing ang mga biktima ay pinatay dahil sa match fixing o pandaraya sa sabong. At ang kicker sinasabi niyang may mga pulis kabilang na si General Estomo ang nasa likod nito. Ayon sa ulat ng Rappler noong July 14, 2025, si Patidongan kasama ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ay naghain ng reklamo sa National Police Commission NAPOLCOM laban sa 12 na aktibong pulis, kabilang sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. at Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa. Pero ang pinakamalaking bomba ay ang pagtawag niya kay Estomo bilang miyembro ng Alpha Group, isang grupo na di umano'y tumatanggap ng 70 million buwan mula kay Atong Ang. Pero teka, may ebidensya ba si Patidongan? Sa isang radio interview noong July 16, inamin niyang hearsay lang daw ang impormasyon niya tungkol kay Estomo. Kaya naman si Estomo galit na galit, humingi ng public apology. Pero tinabla ito ni Patidongan at sa halip sinabing isasama pa niya si Estomo sa affidavit na ihahain niya. Kung iisipin natin mga kaibigan, parang teleserye ito, di ba? Si Patidongan ang dating tauhan na naging whistleblower parang si Cardo Dalisay na biglang lumalaban sa sistema.
Pero si Stomo naman parang kontrabida na laging may press release para sabihin inosente ako. Pero seryoso mga kababayan, hindi ba nakakapagod na mga ganitong kwento? Pulis na naman, politiko na naman, at big time na negosyante na naman ang nasa gitna ng kontrobersiya. Anong sabi ng mga OFW natin sa Dubai at Toronto? Hindi ba't gusto natin ang gobyernong transparent at walang bahid ng korupsyon? Si retired General Estomo ay hindi basta-bastang pulis. Siya ang dating director ng National Capital Region Police Office, NCRPO, mula August 2022 hanggang February 2023 at miyembro ng PMA class of 1992. Kilala siya bilang isang decorated officer na may mga parangal sa kanyang serbisyo sa Mindanao at Luzon. Pero ayon kay Patidongan, si Estomo daw ay bahagi ng Alpha Group na konektado kay Atong Ang. At sinabihan pa raw si Ang napatayin si Patidongan para matapos ang problema. Ang sagot ni Estomo, baseless. Sabi niya, handa siyang magpresenta ng ebidensya para linisin ang pangalan niya at kung hindi mag-a-apologize si Patidongan sa publiko, kakasuhan niya ito. Sa isang banda, si Estomo ay may karapatang ipagtanggol ang kanyang reputasyon. Walang konkretong ebidensya, si Patidongan na direktang idinadawit si Estomo sa krimen. Ang sinasabi niya ay hearsay lang. Kung ikaw si Estomo, ikaw ba magagalit kung biglang idinawit ang pangalan mo sa isang high-profile na kaso? Pero sa kabilang banda, bakit kailangan mag-apologize si Patidongan kung naniniwala siyang totoo ang sinasabi niya? Bilang whistleblower siya ay nasa delikadong posisyon, may banta sa buhay niya, at ang kanyang mga abogado pa nga ay umatras na sa kaso niya. Kaya naman ang tanong, sino ang may motibo na magsisinungaling? Si Patidongan na dating akusado at ngayon ay whistleblower o si Estomo na gustong panatiling malinis ang kanyang pangalan? Kung tatanungin natin ang mga manok sa sabungan, baka sila pa magsabi ng totoo, di ba? Pero seryoso mga kababayan, parang laro ng Among Us itong kaso. Lahat nagsasabing not me, pero may impostor daw sa grupo. Ang tanong, sino ang tunay na crewmate at sino ang impostor? I-comment nyo sa baba ang inyong hula at huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo sa Sydney at London. Ang kaso ng missing sabungeros ay hindi lang tungkol sa sabong o krimen. Ito ay tungkol sa systematic corruption sa loob ng Philippine National Police, PNP at sa koneksyon ng mga bigating negosyante tulad ni Atong Ang sa politika. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis ay nasangkot sa kaso ay dating bahagi rin ng drug war na nagpapakita ng pattern ng abuso ng kapangyarihan. Ang NAPOLCOM may 60 days para magdesisyon sa reklamo laban sa 12 pulis na maaaring magdulot ng suspensyon, demotion o pagkakadismiss. Pero mas malaking tanong, paano natin marireform ang PNP para maiwasan ang ganitong mga insidente? At paano natin masisigurong ligtas ang mga whistleblower tulad ni Patidongan? Sa mga OFW natin sa Canada, Japan at UAE, alam nyo kung gaano kahalaga ang transparency sa gobyerno sa ibang bansa tulad ng US at UK. May matibay na batas para protektahan ang mga whistleblower. Pero sa Pilipinas, si Patidongan mismo ay nasa kustodiya ng PNP at plano siyang ilipat sa DOJ Witness Protection Program. Pero sapat ba ito? Sa mga bansang tulad ng Singapore at Australia, ang mga whistleblower ay may legal na proteksyon at financial support. Dapat bang gayahin natin ito? Kung isipin natin ang Pilipinas ay parang isang sabungan. Lahat may taya, pero iilan lang ang panalo. Si Atong ang kingpin ng sabong, ay parang may unlimited na chip sa kasino ng politika. Pero si Patidongan, siya ang underdog na biglang nag-flip ng lamesa. At si Estomo, siya ang gustong maglaro ng clean game, pero nadadawit pa rin Kaya naman mga kababayan, oras na para tanungin natin, sino ang tunay na manok sa laban na ito? Okay sa mga post. Sa mga post sa X mainit na mainit ang talakayan tungkol sa isyong ito. Halimbawa, ang News 5 page ay nag-report na si Estomo ay humihingi ng public apology mula kay Patidongan. At kung hindi ito mangyari, kakasuhan niya ito, Pero si Patidongan, sa halip na mag-sorry, sinabing isasama pa niya si Estomo sa affidavit niya. Ang reaksyon ng publiko, hati. May naniniwala kay Patidongan na baka totoo ang kanyang mga aligasyon, pero marami rin ang sinasabing wala siyang sapat na ebidensya. Anong opinion ninyo?
mga kababayan sa Makati, Pasig o kahit sa Melbourne at Doha. I-comment sa baba. Ang media ay may malaking papel sa paghubog ng naratibo ng kasong ito. Ang Rappler, Philstar, GMA News ay nagbigay ng detalyadong ulat. Pero may mga tanong pa rin ha, bakit biglang matras ang mga abogado ni Patidongan? At bakit hanggang ngayon wala pa ring formal na affidavit mula sa kanya? Ang Philippine Coast Guard ay patuloy na nagsasagawa ng search operation sa Taal Lake at kamakailan natagpuan ang mga posibleng human boats. Pero hanggang saan ang katotohanan sa mga sinasabi ni Patidongan? Kung naiinganyo kayo sa aming talakayan, i-hit ang subscribe button at i-share sa mga kaibigan nyo sa San Francisco, Milan o Kuwait. Ang suporta nyo ha, lalo na ang Super Thanks ay malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga ganitong content. Layunin natin ha, ang 100,000 subscribers, kaya sama-sama tayong magtulungan. Kaya naman mga kababayan ha, ano ang natutunan natin dito? Una, ang kaso ng missing sabungeros ay hindi lang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa mas malalim na problema sa korupsyon at hustisya sa Pilipinas. Si Dondon Patidongan bilang whistleblower ay nagbigay ng mga eksklusibong aligasyon pero kailangan natin ng konkretong ebidensya para mapatunayan ito. Si General Stomo ha, sa kabilang banda ay may karapatang ipagtanggol ang kanyang reputasyon. Pero ang kanyang pagtutol, no, ay nagdudulot din ng tanong, may tinatago ba siya? At higit sa lahat, ang kasong ito ay isang paalala na kailangan natin ng mas matibay na sistema para protektahan ang mga whistleblower at tiyaking transparent ang investigasyon. Sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Dubai, Toronto at Sydney, ito ang hamon natin. Paano natin masisigurong ang katotohanan ang mananaig? Bilang mga kabataan at OFW, kayo ang may kapangyarihang magtulak ng pagbabago. Mag-comment sa baba. Anong opinion nyo tungkol sa kasong ito? Sino ang paniniwalaan natin? Si Patidongan o si Stomo? At paano natin mapapabuti ang sistema ng hustisya sa Pilipinas? Oh, kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang subscribe button. Ha? Uh, at i-share sa mga kaibigan nyo sa Jeddah, Singapore o London. Huwag kalimutang i-on ang notification bell para updated kayo sa aming susunod na content. No? At para sa mga gustong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang pag-aatid ng katotohanan. Salamat sa inyong oras mga kababayan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video at mabuhay ang Pilipinas!